Civil Service Exam, word problem number 49. The cost of a square meter commercial lot in a certain municipality 5 years ago was 12,500 pesos. There was a 420% increase in the price in the last 5 years. What is the price per square meter of that lot today? So choices, 17,500, 52,500, 19,000, and 65,000 pesos. Okay, so ang question na ito ay nanggaling sa FB group na Civil Service Exam 2024 Community. Okay, so sagutan na natin. So paano ba sagutan ng ganitong type ng problem? It's about increase. Yan, 420% increase. Okay, so dahil increase, ibig sabihin niyan, ipa-plus lang natin ito. Okay, so magkakaroon ng increase sa price. So from 12,500, magkakaroon siya ng 420% increase. Okay, so tingnan natin ang mga choices. So mga choices natin, marami na agad may eliminate dito. Kasi yung sabi, 5 years ago, 12,500 yung cost per square meter. And then merong 420% increase. Ayan, increase. Ibig sabihin nga, madadagdagan. So sa mga choices natin, pwede na nating tanggalin itong letter A tsaka letter C kasi masyadong malapit. 12,500. Eh, ang increase, napakalaki nitong increase, 420%. More than 4 times. Eh, from 12,500, ito masyadong malapit, 17,500, tsaka 19. So, tanggal na agad yan. Kasi kung 100%, madodoble. Eh, wala pang doble itong 17,500, tsaka itong 19. Wala pa sa doble. Eh, times 4 pa nga ito dahil 420%. Okay, so therefore, ang pwede na lang maging answer dito ay letter B and letter D. So, dahil increase, ang ibig sabihin niyan, ang price natin ay magiging 12,500, idadagdag natin yung increase na 420%. So i-convert natin ang 420% sa decimal. So sa decimal, ang 420%, 420%, di ba ang ginagawa? Tinatanggal ito, tapos minumove ng dalawa. Okay? So ibig sabihin, ang decimal ng 420% ay 4.2. Okay? So magkakaroon tayo dito ng 4.2, tapos imumultiply pa natin dito sa base natin na 12,500. Okay? So ito na ang expression natin para sa increase, para sa new price. Okay? So ito na yung new price natin, 12,500 plus 4.2 times 12,500. So multiply lang natin ito. So we have 12,500 times 4.2. Okay, so multiply. So dalawang zero lang ito. 2 times 5, we have 10. 2 times 2 is 4 plus 1, so we have 5. And then 2 times 1, so we have 2. And then para sa 4 naman, parang doblehin lang natin itong 25,000. No? So we have dalawang zero. 4 times 5, so that is equal to 20. 4 times 2 is 8 plus 2, we have 10. And then 4 times 1 is 4 plus 1, 5. Or kanina sabi ko, doblehin nyo lang itong 25,000. Okay, so therefore we have, so bring down lang. So 5, 2, 5, dahil puro 0 yan. 0, 0, 0. Ilang decimal places tayo? So we have 1. So therefore, the answer is 52,500. Okay, so ito pa lang yung 420%. Ito pa lang siya. Ito pa lang yung increase. So ang hinahanap natin, what is the price per square meter of the lot today? So ito pa lang yung increase. Okay? Ang price, idadagdag pa natin ito. So we have 12,500 plus 52,500. Okay? So therefore, ang tamang sagot ay letter D dapat. So tandaan itong 52,500, ito pa lang yung increase. Kung increase ang tinatanong, ito yung sagot. Pero ang tanong ay, what is the price per square meter of the lot today? So therefore, the correct answer, pag inad natin yan, ay wala namang natira na. So that is equal to 65,000. So the correct answer is letter D, 65,000. Or another solution sa ganitong type ng problem, kapag ang hinahanap yung price, pwede na tayong hindi dumaan dito, automatic pwedeng idagdag na natin ng plus 1 itong 4.2. Kapag ganyang tinatanong na what is the new price, yung increase, dagdagan na natin ng 100%. So pwedeng maging direct formula natin. So para hindi na malito na eksakto na yung magiging sagot natin sa solution, pwedeng ganito ang maging solution natin. 12,000
12,500. I-multiply na natin directly sa 420%, magpa-plus na tayo ng 1, magiging 520% yan. Plus 100% kasi. Or dito sa 4.2, mag-add na tayo ng 1 dyan. Yung 1 para dun sa lumang price. Kasi ito yung 4.2, ito pa lang yung increase. Ang tinatanong ay new price, so diretso na natin 5.2. So 12,500 times 5.2. So yun na yung diretsong magiging answer natin. Hindi na tayo dadaan dito sa 52,500. So ito yung another solution. So yan, so 2 times 12,500, that is 25,000, and then 5 times 0, ayan, dalawang 0, 5 times 5, we have 25, 5 times 2 is 10 plus 2, so we have 12, 5 times 1 is 5 plus 1, so we have 6. So pag inad natin, so bring down lang ito, tatlong 0, so we have 10, and then this is 5, so we have 6. So 1 decimal places, so dito yung decimal, the correct answer is 65,000 pesos. Okay, so kahit alin sa dalawang solution natin, ang tamang sagot ay 65,000 pa rin. Okay, so that's all. Thank you for watching. I hope nagustuhan niyo explanation ko para sa problem na ito. At kung meron kayong math question, ay i-comment nyo lang sa aking channel, GTR Math Tutorial, or i-DM nyo ako sa aking Facebook, sa Messenger. Ayan, RJ Enseñado. So good luck po sa lahat ng nagre-review para sa civil service exam. Bye-bye and God bless.